Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Inatake ni Satanas ang Israel. Kaya inudyukan niya si David na ipasinsos ang mga Israelita. Kaya sinabi ni David kay Joab at mga commander ng mga sundalo, lumakad kayo at isinsos ang mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan. Pagkatapos bumalik kayo rito para malaman kung ilan silang lahat. Pero sumagot si Joab, paramihin sana ng Panginoon ng 100 ulit ang inyong mga mamayan. Ngunit mahal na hari, bakit gusto niyong gawin ang bagay na ito? Hindi po ba mga sakop niyo naman sila? Bakit idinaman niyo sila gagawin ninyong kasalanan? Pero nagpumilit si David, kaya nilibot ni Joab ang buong Israel at bumalik agad sa Jerusalem. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ilalahad ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 21, talata 5 hanggang 8. Iniulit niya kay David ang kabuuang bilang ng kalakihang maaring gawing kawal. Sa Israel ay may 1,100,000 at sa Huda naman ay may 470,000. Ngunit hindi niya isinama sa sensus ang lipi ni Levi at Benjamin, sapagkat labag sa kanyang kalooban ang utos na ito ng hari. Nagat ang Diyos sa ganoong ito, kaya pinag-urusahan niya ang Israel. Sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh, patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Magpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin yun ay mula sa libro ng unang Kronika, chapter 21, verses 9 to 12. Sinabi ng Panginoon kay Gad, na propeta ni David, pumunta ka kay David at sabihin mo sa kanya, ito ang sinabi ng Panginoon, magbibigay ako ng 3 pagpipilian mo, mamili ka ng isa kung alin ang gusto mong gawin ko sa iyo. Kaya pumunta si Gad kay David at sinabi sa kanya, ito ang sabi ng Panginoon, alin sa 3 ito ang gusto mo? 3 taong tagutom, 3 buwang paglipol sa inyo ng mga kalaban ninyo, o 3 araw na salot mula sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagwasak ng anghel ng Panginoon sa buong lupain ng Israel. Magpasya ka at sabihin mo sa akin kung ano ang isasagot ko sa Panginoon na nagpadala sa akin. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa unang Kronika chapter 21 verse 13 to 16. Sumagot si David kay Gad, nahihirapan akong pumili. Mabuti pang ang Panginoon na lang ang magparusa sa akin kaysa sa mga kamay ng tao, dahil napakamaawain ng Panginoon. Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel, at 70,000 Israelita ang namatay. At habang winawasak ng anghel ang Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na lumipol sa mga tao, tama na, huwag mo na silang parusahan. Nang oras na iyon, nakatayo ang anghel ng Panginoon sa may giikan ni Ornan na Jebuseo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa impapawid sa kalagitnaan ng langit at lupa. May hawak itong espada na nakaturo sa Jerusalem. Pagkatapos, nagpatira pa si David at ang mga tagapamahala ng Israel na nakasuot ng sako bilang pagpapakita ng kanilang pagdadalamhati. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa First Chronicles chapter 21 verse 13 to 16. Sumagot si David kay Gad, nahihirapan akong pumili. Mabuti pang ang Panginoon na lang ang magparusa sa akin kaysa sa mga kamay ng tao, dahil napaka maawain ng Panginoon. Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel, at 70,000 Israelita ang namatay. At habang winawasak ng anghel ang Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na lumilipol sa mga tao, tama na, huwag mo na silang parusahan. Ng oras na yun, nakatayo ang anghel ng Panginoon sa may giikan ni Aruna sa Jebuseo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa himpapawid
sa kalagitnaan ng langit at lupa. May hawak itong espada na nakaturo sa Jerusalem. Pagkatapos, nagpatira pa si David at ang mga tagapamahala ng Israel na nakasuot ng sako bilang pagpapakita ng kanilang pagdadalamhati. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Good morning. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 21 verses 21 to 25. Nakita ni Ornan na dumarating si David, kaya't sinalubong niya ito. Nagpatira pa siya bilang pagbibigay galang. Sinabi ni David, "Bibilhin ko ang lupang ito para pagtayuan ko ng altar ni Yahweh upang matigil na ang salot na namiminsala sa bayan. Sa inyo na lang po ito at huwag na ninyong bayaran," sagot ni Ornan. "Kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Narito pa po ang mga toro para sa handog na susunugin at ang mga kahoy na ginagamit sa paggiik para gawing panggatong. Narito rin po ang trigo para sa handog na pagkaing butil. Lahat pong ito'y sa inyo na." Ngunit sinabi ni David kay Ornan, "Hindi, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayad. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga." Kaya't binili ni David kay Ornan ang lugar na iyon sa halagang 600 pirasong ginto. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Purihin po ang Panginoon sa patuloy na ginagawa nating pagdidevotion sa bawat araw. Tayo nga po ay nasa 1 Chronicles chapter 21 verse 26 to 30. Ito po ay nagsasalaysay kung paano nagtayo si David ng dambana do sa 13th floor ni Arauna at naghandog sa Panginoon. So dito makikita po natin na tumugon ang Diyos sa pamagitan po ng pagpapababa ng apoy mula po sa langit. Ito po ay isang tanda ng pagtanggap doon sa handog ng David. Ngunit ganun pa man po, talaga nakita naman natin dito na talaga natakot po si David na lumapit doon sa tabernakulo dahil may anghel po na nakabantay. Natakot po si David doon sa espada ng anghel. Makikita po natin dito na sa kabila na nagkasala si David, agad po siyang nagsisi, naghandog po siya sa Diyos. So ipinapakita po nito na kahit si David ay isang makapangyarihan, isang hari, ay kailangan niyan lumuhod sa Panginoon sapagkat ito ay pagpapakita na ang Panginoon ay mas mataas yung antas sa kanya bilang hari. At ito naman po yung katotohanan talaga na yung Panginoon ang siyang lumikha sa tao at anumang sitwasyon na meron si David, ito po ay mula sa Panginoon. So dito makikita po natin yung kababaang loob ni David na talagang andun yung kanyang tunay na pagsisisi. At makikita din po natin na kapag nakita ng Panginoon na yung kababaang loob na andun yung tunay na pagsamba, yung tunay na pagsisisi, makikita po natin na talagang yung Panginoon ay tumutugon sa lahat ng humihingi ng kapatawaran, sa lahat ng sumasamba. So ang Panginoon po ay talagang tumutugon. At dito po natin dapat panatilihin sa ating mga sarili na dapat manatili tayong may takot sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay talagang makapangyarihan. Talagang ang lahat ng bagay pwede niyang bawiin. Kahit ang ating buhay, siya po ang nagmamayari nito. Kaya dapat nating panatilihin sa ating puso yung takot at higit sa lahat yung paggalang sa Panginoon. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.